O si Sara Duterte, si Sara Duterte, ano, Snow White sa Singapore. Snow White, ha? Um, ano yan, sumayaw pa siya sa kanta ni Taylor Swift. Yun. Ano ba tong pinagkakaabala ng Vice Presidente ng Pilipinas? Hmm? Sa loob lang ng loob ng taong ito, nakailang biyahe ba yan si Sara Duterte? Meron akong ano yan eh. Ha? Nakaano yata. Ang dami nitong pinunta na bansa ni Sara Duterte sa loob ng isang taon. Itong taong ito, hindi pa nga tapos eh. Baka bumiyahe pa yan sa susunod na buwan ng Nobyembre at Disyembre. Ano ba to? Vice Presidente ng Pilipinas, ano na? Dora. Ang problema dyan ay di ba inamin niya, napilitan siyang aminin na hindi totoo yung sinasabi na sarili niyang gastos ang mga biyahe niya. Ay syempre may security siya, maraming security yan, maraming staff yan nakasabay. O ngayon, charge yun sa gobyerno, inamin nila yan. Inamin nila yan, charge yan sa pera ng bayan. Yung mga biyahe niya, yung mga security sa mga biyahe niya, charge sa pera ng bayan. Kaya itong ano niyang ito sa ang nakakahiya dito, Vice Presidente ka, dapat mag-ano ka naman, umakto ka naman kagalang-galang, karispe-respeto. Ayan, pagdating dun sa Singapore, may programa dun yung mga DDS, ayun, pinasayaw siya. Pinasayaw siya. Sumayaw naman si Sara. Kaya lang ang nakakalungkot dito mga kabunyog, mga kababayan, yung nauubos na ang oras ni Sara Duterte sa pagbiyahe kung saan-saan. Kailang bansa na yata yan nitong taon lang na 2025. Siguro mga na yan, mga 15 na bansa na yata. Hinahanap ko sana kasi yung listahan. Hindi ko mayroon akong file noon eh. Pero ganun katindi, nauubos na ang oras sa mga biyahe. Tapos pagpunta niya pa doon, parang hindi Vice Presidente ng Pilipinas, hindi naman kailangang maging masyado kang formal. Pero dapat mag-ano ka naman, na yung kagalang-galang ka naman. Imagine niyo yan. Imagine niyo parang awan natin, ano ba tong Pero kinakatuwa yan ng mga DDS yan yung nila, ang sabi nila kagalang-galang yan. Yung ganyan ba, kagalang-galang? Pera ng bayan, ginagamit mo. Ang palusot nila diyan, umiikot daw kasi si Sara Duterte para konsultahin ang mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pag-iikot niya raw sa iba't ibang panig ng mundo, marami raw siyang natututunan ng mga proyekto. Halimbawa daw, yung mga magaganda raw na mga flood control projects ng ibang bansa, yung mga mahuhusay daw na mga flood control projects ng ibang bansa, natututunan daw ni Sara pag-iikot niya sa the Netherlands, sa iba-ibang lugar, ay magpapalusot pa. Magpapalusot pa. Kunwari, sasabihin nila, maraming natututunan si Sara sa pag-iikot niya sa iba't ibang lugar na mundo. Mga magagandang proyekto raw ng ibang bansa na pwedeng magamit sa Pilipinas. Mga palusot nyo yan. Tingnan nyo ang ginagawa niya. Nagsasayaw ng ganyan. Tapos nagkukutsum ng ganyan. Tapos sasabihin nyo sa pag-iikot niya, marami siyang natututunan. Bakit? Official ba yung visit niya? Nakipag-usap ba siya sa mga officials ng mga bansang binibisita niya? Kung sinasabing parang educational na experience kay Sara yan dahil nakikita niya yung mga magagandang proyekto ng ibang bansa. Bakit? Yung ba yung ginagawa niya, pag-iikot niya? Hindi naman Ang pumupunta siya sa iba't ibang bansa, nagrarally sila, o nag-meeting sila ng mga DDS. O yun ang ginagawa niya. Yan. O ganyan tulad niyan sa Singapore. May programa doon, ayan, nagdamit siya na Snow White. Yan ang ginagawa niya. Kaya wag niyo nang sabihin na educational ang purpose ni Sara na marami siyang natututunan sa pag-iikot sa iba't ibang lugar sa mundo. Hindi totoo yun. Sinong pinagluloko niyo? Sinong pinagluloko niyo?
Ginagawa nyo lang ang mababa ang tingin lalo sa Pilipino. Tingnan nyo, vice presidente ng Pilipinas, ganyan ang ginagawa. Ay, nakakaya. Tang malungkot pa dyan, nakakasuka pa dyan, pera pa natin yan ng taong bayan. Nung una sinasabi walang gastos ang Pilipino, ang mamamayang Pilipino. Pero nang bandang huli, may security kang kasama, may staff kang kasama, saan naka-charge yun? O di inamin din na galing sa yon, pera ng bayan. Kaya yung biyahe niya, hindi totoong hindi tayo nagagastusan dyan. Hindi totoo yun. Malaking kasinungalingan yun. Yun ang dyan. Anyway, hindi yan hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos yung na yan, mga ginagawa ni Sarang pagbiyahe sa kung saan. Yun lang yata yung ginagawa niya, pinagkakaabalahan. Wala nang nagagawa dito sa Pilipinas sa loob ng bansa natin. Anyway, July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February of third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. And number 3, no public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a 0 amount for the Vice President. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.